Mag-start na tayo. We are more than 3. 2 or 3 gathered in this name. Nasa midst si Lord. So, okay, handa na ba tayong magsamba at magpuri sa ating Diyos? Bagamat ang ating mga kapatiran ay papunta pa lang, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan. Mukhang dumaan sila ngayon sa ng taal. Usok lang ng taal. So, bago tayo magsimula sa mga awitin at salita ng Panginoon, dadako tayo sa panalangin. Ihanda natin ating mga puso sa ating pagpuri. Hindi tayo nakatingin kasi dami na rin nating karanasan. Papasalamat tayo sa Panginoon na si Pastor Dan Hilig walang sawat kasi nakasama din namin sa yugyug ng church. Ito, nayugyug ulit. Pero tayo nakatingin kasama sa buhay yan. May pagsubok man o wala, abnormal daw pag walang pagsubok. Sabi nga anumang sitwasyon, anumang panahon, lagi ang Diyos ang papapurihan. Dahil pinaglilingkuran natin ang ating buhay ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Amen. Palapakan natin ang ating buhay. Tayo tumayo at pamunahan tayo ng unang panalangin ni Sister Ana Rosario. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Invite namin ang banal mo sa Espiritu sa oras na ito, Father God. Hallelujah, Lord. Samahan mo kami, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming papurihan, sambahin. Tinataas ka namin sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos, nakapangyarihan sa lahat ng mga Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pagpalain mo ang umagang ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Bless mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Lalo pa sa mga awitin, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Ang gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon, sa mga awitin mo, O God, Lord. Pagpalain mo, O Jesus. Hallelujah, Lord. Dubunan minti to God. Hallelujah, Lord. Ang banal mo sa Espiritu, Panginoon. Ang kikilos sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging ang iyong mga tagsalita, Panginoon. Bless mo ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tubulan minti ng aming hinihiling sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Papalain mo ang mga misid niya. Ibibigay mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah, Lord. Na ito ay makapagbigay ng kagalakan, kalakasan sa aming pananampalataya sa iyo, O God, Lord. Hallelujah, Jesus, sa pagtabuhin sa buong isang linggo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat din. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa bawat araw namin buhay, O God, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, hinihingi namin ang aming buhay na kapatawaran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa oras na ito, Panginoon. Na kami ay karapat-dapat, kami ay mapuri sa iyo, dakilang pangalan, O Diyos. Hallelujah, Lord. Karapat-dapat kami magharap sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, na ikaw ang kapurihan. Ikaw ang sasambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Father God. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang wala pa dito, Panginoon, Lord. Ipuhin mo sila, Panginoon, kung saan man sila na roon, O God, Lord. Ipuhin mo sila, Panginoon, na darating sila, O Diyos, na ikaw ang sa araw nito, Panginoon, ikaw ang papurihan nila, O Diyos. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Hallelujah, sa iyong mga sa iyong nakilang pangalan, O God, Lord. Napakabuti mo, O God, Lord. Salamat. Salamat, salamat. Binabalik namin ang papuri. Papasalamat sa iyong nakilang pangalan, sa iyong buktong na anak na si Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Handa na ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Parang mahina yung amen.
ng mataas at palakpak sa ating Diyos na buhay. Yes, hallelujah. Karapat dapat kang ang Panginoong aming purihin. Yes, Jesus. Hindi ay nagtatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Wala ng pag-asa, kami ay nagkakaiba. Laman ang aming kakayuwa, ibig mo na lubusan. Sabay-sabay nagdadala sa isang kapaborito. Sabay-sabay nagdadala sa sayaw ay papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig ng paglangit. Lumuhod, di karapat-dapat papalain, ngunit biyaya mo binuhod. Kamangha-manghang pag-ibig ng paglangit, kami minahal mong lubos, aming itatahan, pangalan mo, Jesus. Kami ay nagtatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Wala ng ano man ang aming kakayuan, pinili mo na lubusan. Sabay-sabay nagkagala sa lindas na papuring ito. Sabay-sabay nagkagala sa sayaw at papuri sa'yo. Lapat langit sa amin tumubog, di karapat-dapat papalain, ngunit biyaya mo'y binubog. Kamangha-manghang pag-ibig, lapat langit, kami minahamon lubos, aming itatahan, ang ngalan mo, Jesus. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasayahan, tunay na nadarama ko. Ang bumawit at magpuri sa'yo ang Diyos, ang bumawit at magpuri sa'yo. Tanging tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo sa sapa. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasampa sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na hinahanap. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasampa sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kamangha-manghang pag-ibig, lapat langit sa amin tumubog. Hindi karapat-dapat papalain, ngunit biyaya mo'y binubog. Kamangha-manghang pag-ibig, lapat langit, kami minahal mo lubos, aming itatahan, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang
gabi, minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, yes, Panginoon. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kamangha-mangha ang iyong pag-ibig, yes, Panginoon. Hindi karapat-dapat, pero biyaya mo ibinuhos. Yes, hallelujah. Kulang ang aming mga labi, Panginoon, para papurihan ka, Panginoon. Patuloy mong palalimin yung pagkakilala namin sa iyong bilang Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilat grasya, Panginoon. Karapat dapat kang papurihin at sambahin, Panginoon. Yes, Jesus. Lahat ng papuri tanging sa iyo lamang, O Diyos naming Ama. Palalimin mo, Panginoon, ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon, bilang Diyos, Panginoon. Yes, salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, come on, church. Let us sing. Let us worship our King. Yes, Jesus. Ikaw ang kapayapaan ko, bantay ng puso ko. Pag-asang umaakay sa'kin, ako'y lumuluhod sa'yo makaasa, makakalaya pa, at buong pusong aawit at sasamba sa'yo. Nanging sa'yo kaluwalhatian, nanging sa'yo papuri ko. Aming
ikaw nga'y karapat-dapat, papurihan ng pagsamba. Tanging hangarin, tanging hangarin, ang ikaw ay sambahin. Singo nga, yes, come on church, let's speak it out. Ikaw nga'y yes, hallelujah. Diyos na dakila, minamahal kita. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat, papurihan ng pagsamba. Pagmamahal at pagdakilan,
Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Tinataas namin ang mataas na pupunit sa iyo lamang, aming Ama. Ang lahat ng anak ng Diyos magsalita. Amen. Napakasarap magpuri sa presensya ng Panginoon. Tunay na kulang pa para ibigay mo yung lakas sa Panginoon. Lunes hanggang Sabado, sa atin yan eh. Eto, oras lang maibigay sa Panginoon. Kaya kapatid, hinahamon ko kayo, hindi lang sa araw ng linggo, kundi araw-araw lang tayo konektado sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah. Parang kulang na kulang para ibigay ng todo sa Panginoon. Dahil mapupuno ng kakulangan na yan, handa na ba kayo makinig ng mensahe ng Panginoon na hinahalin tulad siya sa isang masarap na pagkain? Kung paano tayo kumakain na ilang beses sa isang araw. Sino kumakain dito ng 3 beses? Nasang kamay? Oh, minsan 5 pa may midnight snack. Oh, si Chen, 7 pa yata si Chen. Pero pa yata. Ay, tumataba na. So, eto, pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil merong likod ng Diyos na matagal na kaming family friend na talaga namin to, maliliit pa yung mga bata. Nasaksihan ko kung paano sila pinagpala, bagamat ang pinakaate namin sa panahon na yon, kapiling na ni Lord, pero nakita mo sa Kanya. Walang lungkot eh. Makita mo yung nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ibang klase pag nasa Panginoon ka, yung lungkot, natural lang yun bilang tao. Kasi ako, namatayan na rin ako ng papa. Hindi ka pwedeng magmumukmuk ng ganon. Kasi may purpose si Lord sa buhay mo. Kung bakit ka buhay ngayon, para maglingkod sa Panginoon. Hindi para sa sarili mo. Kaya handa na ba kayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen. Yan. Tinatawagan ko na po ang isang mabuting ama, si Pastor Danilo Hilig. Palakpakan natin ang liwanag. Habang tayo nakaupo, tayo po, manalangin. Pasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. O Ama, Pala, hindi nagbabago. Diyos noon, ngayon, magpakailanpaman, sumasa lahat, higit sa lahat, gumagawa sa lahat. Nagpapasalamat kami sapagkat alam namin araw ng linggo, ang iyong mga hilirang ay nasa lahat ng dako ng itipon at ginagawa yung mga gawain para sa iyo, sa iglesia. Salamat po, dalangin namin ang pagpapala niyo sa inyong iglesia, sa iyong mga hilirang. Dalangin namin ang tagumpayan ng bawat gawain. Dalangin din namin na ang iyong salita ay manahan sa aming mga matabang puso, mamunga, may pamuhay, may apply sa aming buhay. Salamat po. At ang lahat ng bagay ay aming pinapasalamat, hinihiling sa pamamagitan ng makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa pagkisa ng banal na Espiritu. Kaming lahat po ay nagsasabi ng Amen. Magandang umaga mga igsuon, mga kapatid. At nagpapasalamat ako sapagkat muli nakasama ko kayo. Sabi nga nung MC natin, kami ay mga sanggad dikit. Dati na kami magpakasama. At siyempre, kapag tayo na-imbitahan, hindi naman tayo makatanggi, hindi natin mapahindi kasi magkakasama. Iba yung may pinagsamahan talaga. At ang topic natin sa umagang ito ay binigyan ko ng pamagat na fellowship. Fellowship. Maraming tao hindi nakakaunawa kung ano ibig sabihin ng fellowship. Parang pag sinabi mo, saan ka punta? Sasamba. Naunawa ng tao. Pero pag sinabi, saan ka punta?
fellowship. Hindi nila makuha. Sabi nga nung kasama ko sa trabaho, sa dalig, sabi niya, pag linggo, lagi kang umaalis. At sabi niya, yung nagpapahinga ang Diyos, ginugulo mo. Ano yung tawag mo? Kumakanta ka, nagugulo mo ang Diyos. Pabayaan mo siya magpahinga. Hindi, sabi ko, kailangan purihin ng Diyos. Hindi ako titigil sa pagpupuri sa Diyos, sa fellowship. Yan. Ang fellowship ay, sabi nga nung nakaraan, hindi naman nakakasawa. Kasi ako nga, nakakilala sa Panginoon, 1990 hanggang ngayon. Tuloy pa rin ako sa fellowship. Mapagsasawaan natin yung mga ibang bagay, pero yung fellowship, hindi yan darating sa atin. Maliban na kung tayo ang lalabas sa kamay ng ating Diyos. Ngayon, ang fellowship daw ay may kukumpara sa isang bata. Yung isang bata o sanggol, para mabuhay yan, kailangan niya ng 4 na bagay. Yung tinatawag na pagkain, sariwang hangin, kaya pag may sanggol tayo, nilalabas natin sa kalsada. Kahit may mga kanal dyan, ang iniisip natin, sariwang hangin naman. Hindi yung lagi nasa loob ng bahay. Kailangan din ng sanggol yung ehersisyo, exercise. At pang-4, kailangan ng sanggol yung tulong ng iba. Dahil yung sanggol, hindi niya kaya mabuhay mag-isa. Kaya kailangan niya yung tulong. Gayun din sa atin, sa buhay natin spiritual, hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Kailangan natin yung pagkain, kailangan natin yung salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon Jesus, hindi ka lang nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kailangan din natin yung sariwang hangin. Kailangan din natin yung pananalangin para tayo mabuhay spiritual. Kailangan din natin yung exercise bilang mga Kristiyano. Kailangan din natin yung paglilingkod at yung pag-share ng salita ng Panginoon. Yung paghayo. Binabalita natin sa iba. Meron tayong kasipagan. At sabi nga rito sa pang-4, kailangan natin din yung tulong ng ibang tao o ng kapwa mananampalataya. Sabi nga rito, kailangan natin yung fellowship in a good church. Dahil kapag mag-iisa lang tayo, ano mangyayari sa atin? Hanggang sa manlamig tayo, tumalikod, mawala. Ganon, pag nag-iisa. Sabi nga, no man is an island. Kaya hindi sa buhay spiritual ng isang Kristiyano. Ang tagasunod ni Kristo na kulang ng isa sa mga 4 na ito, hindi natin aasahan na lalago siya sa pananampalataya. Dapat kompleto rikados itong 4 na ito. Gaya ng sanggol, kapag kulang din ang isa sa mga bagay na yan, hindi siya lalaki. I-define natin yung fellowship para maunawaan natin. Kasi sa Biblia, fellowship ang tinutukoy eh. Di ba? Eh, nauso na lang ngayon. Sabi natin ay sasamba ko. Dati, sisimba ko. At ang pagsimba nga, sabi nga ay hindi yung nasa mood lang tayo. Yung paggusto natin. Nung nabubuhay yung tatay ko, nagulat ako, nakabihis. Bihira nakabihis yun eh. Lagi lang nasa bahay. At ang laging kasama niya yung folder. May mga ahas, benching to, dugo. May folder siya. Yun ang kaharap niya. At hindi nakakalagpas lahat yung magwe-wedding. Talagang kinakayaan niya. Nauubos yung pera niya sa ganun. At sabi ko, saan pupunta tayo? Sabi niya, magsisimba ako. Baka patamain ako ni Lord sa sweepstick, mag-big time ako. Makikinabang din kayo. Kaya, nasa mood siya. Gusto niya lang pag nasa mood siya, magsisimba siya. Pero hindi ganun ang tinuturo sa atin. Fellowship. Ano
Ano ba ang definition sa Merriam-Webster Dictionary? Fellowship daw ay dalawang tao sa isang barko. Fellowship. Yan. At sa ibang meaning ay companionship o company, association, company of equal friends, yan. Membership, partnership. Pero sa spiritual na meaning ng fellowship ay to join in fellowship, especially with a church member. Yung pala ibig sabihin ng fellowship. At magbibigay tayo ng mga halimbawa ng fellowship. Sa Exodus chapter 19 verse 10 to 19, ang sabi ng Diyos sa mga Israelites, sabi niya, sa bundok ding ito ay sasambahin niyo ako. Ano yung bundok? Kung may nakakalala sa inyo. Ano yung bundok na yun? Yung tawag sa Bible, Mount Sinai. Pero sa Tagalog Bible, pag binasa natin, bundok ng Horeb. May tatanungin ko kayo, nasaan ba ang Mount Sinai? Baka nagma-Mount Sinai tayo, hindi natin alam kung nasaan dito. Dapat alam din natin lugar. Ano ba yung Mount Sinai? Bakit naging memorable ang Mount Sinai? Naging significant siya. Kasi doon ibinigay yung 10 Commandments. Okay? Nagbabaga, tumikidlat, lumiliyap yung ibabaw ng mundo, puro usok, nagsalita ang Panginoon. Hindi nila nakikita. Ibinigay yung 10 Commandments. Ang sabi ng Diyos, Moses, sabihan mo sa mga tao, lagyan nyo ng harang dyan, ng barikada. Pag lumampas dyan, mamamatay. Hayop, tao. Narinig nila lahat ang tinig ng Diyos. Ano nangyari? Lahat sila nagtayuan yung balahibo sa buong katawan. Naranasan nyo na ba yun? Sa sobrang takot nyo, yung lahat ng balahibo nyo sa katawan ay nagtayuan. Nakakapangilabot ng tanawin. Kaya sabi ng mga tao kay Moses, Moses, ikaw na lang dyan sa unahan, hindi namin kayang batahin ang boses ng Diyos. Nakakatakot. Kaya nando sa frontline si Moses. At sabi niya, sa bundok din ito, sasambahin niyo ako. Nangyari ba ito? Pero by the way, yung Mount Sinai ay nasa Saudi Arabia. Baka hindi natin alam. Ang Mount Sinai ay nasa Saudi Arabia. Dahil yung sila Moses nung tumawid sa Red Sea, papuntod doon sa Aqaba, daan-daan libo sila roon, tumawid sila, naglakbay sila hanggang sa nakarating sila sa Mount Sinai. At yan ay nasa Saudi Arabia. Paano mo papatunayan, Pastor? Basahin mo yung Galatia chapter 4. Nandun yun. Yung Mount Sinai ay nasa Arabia. At nabanggit nga dyan ay yung ang ginawa ng Saudi Arabia ay binakuran yan para hindi mapuntahan ng iba. Maging si Elias, doon siya nagtago. Pinapakain siya ng uwak. Diba? Dinadala siya ng tinapay. Masyadong makasaysayan ng Mount Sinai sa history ng Biblia. At ilang taong naalipin yung mga Israelita sa Egypt. Kung may nakakaalala dito, ilang taon sila naging alipin? Sabi nga ay nasa 400 years. Naging alipin sila ng mga Egyptian, hanggang sa naging makapangyarihan yung Israelita, maging yung Egyptian ay natakot na sa kanila. Sabi nila, baka lumusog yung mga kaaway natin, di ka bansa ay tumulong itong mga Israelita at kahirapan natin. Well, nangyari dito ay nakalabas sila sa Egypt at napunta sa Mount Sinai. At nung nandun na sila nakakampo sa Mount Sinai, ay sabi niya rito sa Exodus chapter 19 verse 10, sabi niya, Moses, bukas at makalawa ay haharap kayo sa akin. Magkakaroon tayo ng fellowship
Dahil ilang taon na hindi sila fellowship. Ilang taon? 400 years. 400 years wala silang fellowship. Hindi sila sumasamba sa Diyos. At marami sa kanila ay nahawa na sa pagsamba ng Egyptian. Sino yung sinasamba ng Egyptian? Yung sabi, si Baal, may sun god, yung Ra, si Hermes, si Aphrodite, marami na sinasamba, nahawahan na yung mga Israelita. Kaya naging matigas nga ang ulo nila, kaya naging rebelde sila kay Moses. Kaya dahil iba na yung sinasamba nila. Moses, bukas at makalawa, haharap kayo sa akin. Magkakaroon tayo ng fellowship. Ito lang ang kabilin-bilinan ko. Labhan nyo ang mga damit nyo. Kaya, yun ang iisipin lang natin. Kapag pupunta tayo sa fellowship, yung damit natin, labhan natin. Baka maasim na yan, maamoy ng katabi natin, dato puti. Amoy suka na. Tapos, pangalawang bilin ng Diyos, sabi niya, maligo kayo. Yan, pag pupunta pala tayo sa fellowship, ay nakapaligo. Ngayon, magbihis. Maglaba. Kasi ang interpretasyon natin ng araw, pag sumamba ka, sumimba, kailangan bago damit. Bago. Parang ayaw natin magsimba pag hindi nakabago. Proud na proud tayo. Hindi pala importante yun. Kahit pala yan lagi ang suot mo, hindi nila alam, isang dosena yung ganyan. Basta nalabahan lang siya, okay, maganda. Kaya sabi niya, pangatlo, sabi niya, yung mga mag-asawa, lalaharap kayo bukas, makalawa, huwag magsisiping yung mga nag-asawa. Kaya, dahil tayo isang bansang nakatalaga sa Diyos. Kaya si Mrs. alam na alam ito eh. Kaya pag Sabado, galit-galit eh. Wala. Alam na alam niya itong verse na ito eh. Kaya, gera pa tayo, hindi pwede. Sabi niya, sasamba tayo bukas. Ngayon, nagkaroon sila ng fellowship. At sabi nga rito ay doon nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa fellowship. Alam mo yung fellowship napakahalaga. Tayo nga yung fellowship natin, ilang beses lang, isa, dalawa, tatlo. Alam niyo yung mga apostol, mga alagad noong unang panahon, araw-araw, nagkakasiko sila. Anong pagkakaiba ng araw-araw? May power. Kapag araw-araw nananalangin, nagkakasama yung mga Kristiyano, may kapangyarihan. Kaya, sa isang araw lang, 3,000 yung nababautismuhan. Tapos, sabi nga yung anino pa lang ni Pedro, pag nadaanan yung anino, gumagaling na. Totoo ito. Kapag lagi nagpe-fellowship, may power. Kaya, nung sa Saudi Arabia, may naging pastor kami. Ang sabi niya, kailangan araw-araw mag-fellowship tayo. Sabi niya, walang matutulog sa tanghali. Alam mo ng mga trabahador, pagod yan. Pag tanghali, matutulog yan ng isang oras. Walang matutulog, binabantayan niya kami. Kailangan mag-prayer tayo. Araw-araw. Kaya ako, kahit antok na antok ako, pupunta ako na. Kasama ako sa kanya. Minsan, yung madilim, nakahiga na pala yung mga trabahador. Minsan, natatapakan ko pa eh. Dahil nag-prayer kami sa mga madilim. At yung resulta nito, nagtaka kami, pagkatapos ng araw-araw namin magkasama-sama, nagulat kami dahil nung break time, kapihan, inom ng siya, sabi ng mga kasama namin, tumayo na kayo sa gitna. Ang dami nila, sabi niya, mangaral na kayo, makikinig kami. Yun ang power na. Eh kung hindi nyo gagawin yun, mangyayari ba yun? Hindi. Nagulat kami, kaya araw-araw na kami nangangaral doon. Pag oras ng break time, nakikinig sila lahat. Foreman, yung mga chargesan, mga skilled worker, nandun na sila.
At marami ang naging mananampalataya. Kaya napakahalaga na laging nagsasama-sama. Itong mga apostol nga, panalangin, pag-ayuno, pagpira-piraso ng tinapay. Lagi sila nagtitipon. At ayuno, yung pastor namin, napakahigpit nun. Ay, mag-ayuno tayo, 30 days. Paghapon, naabangan ako niyan. Sabi niya, may mantika ang uso mo ah. Kumain kami. Sabi ko, hindi ako kumain. Nahigpit siya. Kaya yung bunga, napakaganda. At sabi nga ay kahit may trabaho si Apostol Pablo, gumagawa ng tent. Hindi, lagi siya nagpupunta sa tent. Nakikipag-fellowship. Napakasipag nila. Eh tayo, ano lang eh, maraming ang tawag dito, Sunday Christian. Pag linggo lang naglilitawan. Ano ba yung kahalagahan ng fellowship? May importansya ito na dapat nating malaman. Unang-una, fellowship is a privilege. Pribilehiyo ito. Hindi magkaroon tayo ng fellowship. Bakit? Ang fellowship, may kukumpara na natin sa ating driver's license. Tulad ni Pastor, siya ay taxi driver. Privilege yan, yung pagdadrive mo na yan. Bakit? Bilyon-bilyon na lagay ng mga kalsada na yan. Wala kang kagastos-gastos dyan, kahit piso. Napapatakbuhan mo ng motor, ng sakyan. Privilege yan. Isang pribilehiyo pa, ang Diyos nagbigay ng gobyerno para bantayan ka. Yung gobyerno, tinutugis lagi yung mga mamamatay tao, mga murderer, may kaso. Tinutugis nila yan para sa iyo. Baka hindi mo alam, katabi mo na pala yan. Kung walang nilagay ng gobyerno ang Diyos, ang mangyayari niyan, parang nung araw, may holster dito, may baril na. Pag hindi ka mabilis bumunod, patay ka, tudas ka na. Pag napag-initan ka, lawless society, magulo, walang gobyerno. Kaya sa Biblia, sa Old Testament, ano nangyayari sa Biblia? Sabi, maraming tulisan. Kasi walang gobyerno. Yung mga paglalakbay ng mga karakter dito, pag dumaan sila, sabi nga ni Pablo, nasagupa ko yung mga tulisan. Nakakatakot magpunta sa kabilang bayan, kahit saan. Pag binasa natin yung Biblia, napakaraming pangyayari mga ganyan. Pribilehiyo. Bakit? Sapagkat dito nga sa Leviticus 21 verse 17, meron tayong pribilehiyo na makipag-fellowship. Bakit? Noong Old Testament time, ay sabi doon ng Diyos, huwag sasama sa pagtitipon o sa templo yung mga taong may tulo, may galis, hapon, may kapansanan, pilay. Basta may kapansanan, hindi ka pwede makipag-fellowship, pumasok sa templo. Kaya mapalad tayo. At sabi rito, yung pinakahuli, hindi rin pwede pumasok yung pangit na pangit. Tayo, pag pumasok dyan, proud na proud tayo. Talaga qualified na ang tingin natin sa sarili natin. Sila, hindi, mag-iisip muna sila bago pumasok sa templo. Karapat ba dapat ba ako sumamba sa Diyos? Tayo, ang daming privilege na natamasa natin. Sabi nga, ang Diyos, Jeremiah 23 verse 23, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi lang siya nasa isang lugar. Kaya yung mga contract worker, pag dumating sa Saudi Arabia, sa Middle East, ay bawal doon. Hindi na sila sasamba. Iniisip nila, ang Diyos nasa Pilipinas lang. Kahit saan nandun ang Diyos. Yung batas ng Diyos, pinakamataas, maging sa batas ng Saudi Arabia, na Middle East, batas ng Muslim, at saka sa ibang bansa. Walang makakatalikala sa salita ng Diyos. Mataas siya sa Saudi, nagtitipon yung mga Kristiyano dyan. Kaya kahit sa bansa ako pumunta, ang iniisip ko, fellowship. Napunta akong Taiwan, unang hinanap ko, fellowship. Napunta akong Saudi, Qatar, sa kung saan bansa, hanggang sa Algeria. Ang unang hinanap ko, fellowship. Sabi ko, bakit? Eh, manghihina ka pag wala kang companionship. Mawawala ka sa limelight.
Sabi ng iba, hindi, sa bahay na lang ako, magbabasa akong Biblia. Hindi tayo maniniwala doon. At sabi nga, ang Diyos, nagpapahayag din siya sa kalagitnaan ng mga pagtitipon. Sa New Testament, pag binasa natin, nagsasalita ang Diyos niya. Pati yung pagbabalik ng Panginoon, marami siya revelation niya, pagbabalik niya siya. Sa fellowship yan, mangyayari. Yan. At alam naman natin yung Hebrew 9:27, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Huwag nating kakalimutan. Kasi pag yung fellowship, wala tayong may dadahilan dyan. Pero lang kung may sakit tayo. May importante talaga. Pero yung, Brad, ba't hindi ka sumamba, sister? Naglaba ako eh. Pwede ba isahilan sa Diyos yung Brad, ba't hindi ka nakarating kahapon? Nag-SM ako, nag-road mission. Bakit? May bisita ako. Marami tayong excuses. Pero hindi pwede dahilan niya sa Panginoon yung mga ganyang bagay. At sabi niya, kagaya ng ginagawa ng ilan, hindi na sila umahatin. Kahit nung panahon pa ng mga apostol, marami na nanlamig, tumalikod sa pananampalataya. Kaya sabi niya, dinugtong, kundi palakasin ang loob ng bawat isa. Kasi dito, magpapalakasan tayo. Yung makita lang natin yung mukha ni Brad na nandito, parang yung puso natin, nagdigrito, parang napakahalaga ng bawat isa. Palakasin ang loob. Lalo na ngayon na nalalaman natin na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At sabi nga sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakatibon at nagsasama-samang magkakapatid. Napakaligaya. Behold how good and how pleasant it is. Ang ganda. Ang sabi nga dito sa Proverbs 27 verse 17, yung bakal na nagpapatalas sa kapwa bakal. Pwede ba mag-fellowship yung isang tao? Di ba? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, saan man dalawa, tatlo, nagkakatipon, di ba? At least dalawa, tatlo. Pero kung nag-iisa ka, paano ka mag-fellowship? Kailangan mo yan eh. Kailangan natin. At sabi nga nito ay, di ba, kinukumpara natin yung ating mga sarili sa walis tingting. Hindi naman nakakawalis yung isang pirasong tingting. Pero pag pinagsama-sama yan, ay nakakalinis. Ngayon, itong problema kasi kapag hindi na tayo umaattend sa mga fellowship, sa pagsama-sama. No, sa una, napaponsensya tayo. Pero tumatagal yung panahon, nalalayo na pala tayo. Hanggang sa maramdaman natin, hindi na natin kailangan ng fellowship. Ang daming Kristiyanong backslider. Diba? Mga kasama natin nung araw. Pero ngayon, makikita natin sa pampukan, sa video game, sa inuman, malamig na sila. Mahirap na silang pabaligin sa fellowship. Kaya sa Hebrew, sabi, ingatan ninyo na huwag manghina ang sino man sa inyo. Kundi palakasin yung mga tuhod na nanghihina. Bumangon. Tumayo. Kaya sabi nga doon sa awit 122 verse 1, sabi niya, ay nagagalak ako kapag may nagsabi sa akin, tara, sa bahay ng Diyos, pumunta tayo. Nagagalak ba tayo? Tara! Araw na sa bangay, linggo, punta tayo. Kung hindi ka pupunta rito, saan ka pupunta? Diba? May lugar ka ba pwedeng ipalit sa lugar na ito, sa fellowship? Na pwedeng makontento yung spiritual na buhay mo? Hindi ka naman makakakita. Diba? Nasa fellowship ang ating kagalakan. Ang sabi nga ito ay parte na ng buhay natin bilang Kristiyano. Kasi bakit?
Kasi pagdating ko sa kaharian ng Panginoon, ganun din ang gagawin natin. Basahin niyo mga kapatid yung Isaiah, yung libro ng Isaiah. Mula Isaiah 11. Ang sabi ron, yung mga hinirang, ganda. Yung mga hinirang doon, sabi niya. Yung 100, batang-bata. Dito, pag na 50 ka, ano, palubog ka na. Paubos na yung petals mo. Eh doon, batang-bata ka pa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga tao doon, mga mukhang 30 pa lang. Ang babata. Tatanda tayo rito doon, hindi. Kaya sabi nga doon sa Isaiah, dumampot ka man ng ahas o ng ulubog, over. Hindi ka maain. At sabi ron yung leon at saka tupa, parehas kakain ng damo kahit hindi. Tapos sabi ron yung tanim mo, ikaw din ang kakain. Dito kasi pag nagtanim ka, minsan hindi. Malunggay lang eh, magtanim malunggay. Maliit pag papaya na. Tuwan-tuwa ka, ilago na ng malunggay mo. Pag silip mo, tas-tas na. Minsan magtatanim ka, nauunahan ka ng mga insekto, nasisira. Sabi ron, yung tinanim mo, ikaw rin ang kakain. Walang insekto, walang sisira. Napakaganda. At ang napakaganda ron, yung may kalsada raw na tuwid, papunta rin sa bundok. Yung Mount Zion. At doon, pupunta kayo lahat doon. At magkakaroon kayo ng fellowship. Sasamba kayo sa Diyos. At pagdating nyo roon, nasabi roon, wala nang ganito. Ito kasi Meralco eh. Suicides mo ba eh. Wala nang Meralco. Ang sabi doon, ang Panginoon Jesucristo, yung ilaw. Naiilawan niya na yung templo. Tapos, yung nilalakaran mo, magaganda. Isang pag-fellowship, pag ano, batang-bata ka pa, tapos, ganda ng pakiramdam mo. Tapos, yung nasa paligid mo, maganda lahat. Walang mga alipako, walang mga, kung ano-ano pa. Walang pollution. Walang, napakarami sasakyan ng traffic. Ganda. Dito, parang hinahangat mo lagi yung ginto. Magkaroon ka lang, talagang iniingatan mo. Doon, sabi nga ni Sister Ana, katapakan mo lang. Nandun lahat yung mga gems, iba't ibang klase. Nagagalak ba tayo na narito sa piling ng Panginoon sa mga araw na ito? Amen. Kasi hindi naman tayo by mood na o gusto lang natin, nasa kondisyon. Ito yung hinahanap na ng ating mga puso, ating mga kaluluwa na magkasama. Ang sarap kayo magpuri sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, kung hindi kayo magpupuri sa Kanya, anong gagawin niya? Yung bato na nauutusan niya. Ang sabi nga sa libro ng awit, yung puno nagpupuri sa Diyos eh. Alam natin, basta lang ganun-ganun yan eh. Kumakampay, nagpupuri pala yun sa Diyos. Kasi kilala niya rin yung Creator eh, na lumikha sa Kanya. Diba? Mahiwaga yun yung puno eh. Bakit nagkakaroon ng tamis yung mga bunga niyan eh. Tapos iba-iba pa. Diyos lang makakagawa niya. At kung hindi tayo pupunta sa fellowship, alalahanin natin na may isang babae. Ang pangalan niya ay Ellen Craig. Siya ay 80 years old. At itong si Elia Craig na may edad na, sabi nga, for 20 years, never na umabsent siya sa pagtitipong gaya nito. 20 years, ilang Sunday yun? 1,040 Sunday. Never na nag-miss siya sa pagtitipon. Kaya nagkaroon, nailathala ito sa isang pahayagan, sa Nashville Banner. Sabi, tataka sila, bakit na perfect na yung attendance? Diba? Kasi pag perfect attendance ka, proud ka.
Diba? Dito, marami sa atin dito nagtatrabaho. Dito sa Pilipinas, nagtatrabaho ka. Sa isang buwan, wala ka bang absent? Diba? Sasabihin ko sa inyo, nagtatrabaho ko sa Qatar, sa Saudi. For 10 years, wala akong absent kay isa. Naka 11 years na ako sa Qatar eh. Wala akong absent. Eh dito, umulan lang eh. O ba't hindi ka pumasok? Una-una. O, ba't hindi ka pumasok? Wala akong pamasahin eh. Ba't hindi ka pumasok? May bisita na dumating. Ang dami nating alibay, hindi tayo naka-perfect attendance. Eh doon sa pabrika namin, kapag naka 1 year ka, perfect attendance ka. Pag Christmas, may regalo ka. Kasi ang hirap maka-perfect. Ito si Elak Wig. For 20 years, 1,040 Sundays, never na na-miss niya kahit isang beses yung pag-attend sa fellowship. Kaya nag-raise ng mga tanong yung mga kapatiran. Hindi ba natisod mo lang itong babae nito doon sa mga kasama ng church? Hindi kaya sinipon nito o nilagnat o natrangkaso at hindi nakapag-attend ng fellowship? Hindi kaya nagkaroon ng holiday at may mga bisita ito? Hindi kaya umulan ng yelo sa ibang bansa? Sa Amerika, umulan ng yelo. Malamig. Hindi kaya umulan ng yelo at hindi nakapag-attend dito? Kasi imposible ito eh. Pero nagawa niya. Eh tayo, samantalang tayo rito sa isang taon, hindi natin ma-permit eh. Nagkakaroon tayo ng absent. Kaya minsan, sa mga fellowship, yung mga tiga malayo pa, nasa bundok pa, Sunday, alas 7 pa lang, nandiyan na sa labas. Maaga-maaga, yung mga nasa tabi-tabi pa lang. Yan yung mga late. Yung maglalakad ng napakalayo, dadaan ng mga ilog, mga batuhan, nandiyan yan, ang aga-aga niya. Napakasarap kaya yung pag-fellowship, ganado ka. Kahit maglakad ka pa. Hindi ka nandun yung puso mo. Meron ng kapayapaan, meron ng galakan, pupunta ka. Eh, nasanay tayo, lagi tayong late. Lagi tayong yung nagmamadali. Hindi kaya sumakit ang ulo ng babaeng ito? Ang sabi nga sa fellowship ay dito sa 1 Corinthians 14:26, sa inyong pagtitipon ay merong aawit sa inyo. Ay gayang ginagawa nito. May song leader, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at may magpapaliwanag naman ito. Ang sabi rito, gawin niyo ito lahat sa ikauunlad ng Iglesia. Kaya, warning na warning sa atin ito ng salita ng Panginoon sa fellowship. Sabi rito, Galatia, chapter 6, sabi kung kayo magkakagatan, mauubos kayo. Kaya maraming fellowship ngayon, watak-watak. Diba? Disintegrated, talagang nagiging dalawa, nagiging tatlo. Bakit? Kasi nagkakagatan. Pagkalin. Kaya hindi nagkakasundo. Kaya nga, ang kabilin-bilin na ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians, sabi niya, magkasundo kayo, magkaisa kayo ng puso, isipan at damdamin para maging matatag kayong lumago kayo at matatag ang pagsama-sama niyo. Kaya napakahalaga ng fellowship sa atin. At may mga bagay din, sabi ron, do not have fellowship. Hindi na tayo pwedeng makipag-fellowship. Alin daw yun? Hindi tayo pwedeng sumama. May mga babala ng Biblia. Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 5:11, ang sinasabi ko na huwag niyong samahan, ay yung mga nagsasabing Kristiyano sila, pero naglalasing, sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga kung ano-ano ginagawa nila. Huwag tayo rin makipag-fellowship sa mga ganun.
Marami pa. Pinagbabawal ang Biblia ng mga ibang pagsamba. Huwag daw tayo makikiisa. Do not equally yoke with unbeliever. Hindi tayo pwedeng makipag-fellowship. Kasi tinawag tayo eh. Hindi ba kayo nagtataka? In 1 Peter chapter 2 verse 9, subalit kayo isang lahing iniwan. Mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Royal priesthood. Kasi isipin niyo ito, ang dami-dami ng bansa. Ilang bang bansa lahat sa daigdig? Nasa 123 at 126. Ang dami ng bansa. Ngayon, ang daming tinatawag ang Panginoon. Ang daming tinatawag. Kaya pag nasa Qatar ako, ang mga kasama ko, may Nepal, maraming klase ng Negro, may Arabo, may Malaysia, Malaysia, mga Muslim yan. Indonesia, mga Muslim yan, pero kasama namin sa Perusa. Maraming tinatawag ang Panginoon kasi isang bansa kayong nakatalaga sa Diyos. Tinawag kayo, mga saserdote kayo ng hari. Magsama-sama kayo. Kaya napakaligaya sa ating pangmasid, kahanga-hanga. Ang mga nagkakasama, nagtitipon ng mga magkakapatid. Salamat sa Panginoon, nawa ang salita niya ay naunawaan natin at nawa ibigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan na natin magsama-sama. Ingatan at lesa na mag-uwi ng kapahamakan. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos na banal, sapagkat sa umagang ito, tinuro mo sa amin ano ba yung fellowship, ang kahalagahan nito. Alam namin, Panginoon, na magsasama-sama kami hanggang sa pagparito mo, hanggang sa mawala kami sa mundong ito. Kami ay magpe-fellowship sapagkat nandoon ang aming kagalakan. Magpe-fellowship kami sapagkat nandiyan ka sa kalagitnaan. Hindi mo kami iniiwan, ni pinagbabayaan man. Tinutugon mo lahat ng pangangailangan, maging paglago namin espiritual. Salamat po sa pamamagitan ng Panginoon Jesus at sa pag-isa ng Banal na Espiritu. Ito ang aming samo at dalangin. Amen. Napakaganda ng mensahe. Fellowship. Kaya huwag natin kaligtaan ang pagdalo dahil alam natin hindi na sasayang ang pagdalo natin. Ha? Amen? So, hindi lang araw ng linggo, may prayer meeting, may captain's prayer. So, dapat nandun yung excited ka lagi. Fellowship. So, hindi ka magiging fellow test or marites. Marami kasi ngayon pastor sa araw-araw noong unang panahon ng mga apostol, araw-araw sila nagkakatipon para makipag-fellowship. Ngayon baliktad nagmamarites araw-araw. So gawin natin fellow test. Pero, testimony mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya huwag tayo magsawa. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Kaya challenge, yung kwento ni Pastor kanina, na kung paano ka sa trabaho, sa school mo, hindi kayo ma-absent. Sana sa gawain ni Lord. 2 oras lang, ipagkakait mo pa. Gagawin natin yan para meron siya. Kasi ang tao, Pastor, likas, may reward, may honor, may hahawakang ganon. So, ginagawa natin yun para sa Panginoon. So, dadako tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Alam natin na ang gawain ng Panginoon ay alam natin saan na pupunta para maabot natin ang iba nating kapwa. Amen. Sa pangailangan sa araw-araw. So, bago aawit. Ang aking kapatid pala ang aawit. Ako na lang muna magpapatotoo habang kayo nagbibigay. Yeah. Ang aking kapatid na si Junior, pumasa kasi siya sa dual citizen. Kaya ito yung hawak niya. Sige, magbigay na. Yes, hallelujah. Like nothing ever since you're everything.
flow sa open prayer. Amen. Pray po natin yung ating pong Kaiser Abri. Yes, Lord God. Salamat po sa magandang mensahe, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin ngayong umaga dito. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, bukas.